Good luck sa new journey mo sa Japan, Teacher Kara. Wika kay Kara ng kasamahang teacher na si Kia. Ngayon ang huling araw ni Kara bilang guro sa St. Andrew Academy, isang private high school sa lungsod ng Maynila. Sa susunod na buwan na ang lipad ni Kara patungo ng Japan. Sa naturang bansa na siya magtatrabaho bilang isang English teacher. Bago siya mag-resign ay isang taon din siyang nagturo sa St. Andrew Academy. Masaya si Kara sa working environment ng eskwelahan. Subalit dahil hindi ganong kalaki ang sahod niya ay nagdesisyon siyang mangibang bansa. Panganay si Kara sa dalawang magkapatid at nasa high school pa lamang ang nakababatang kapatid na si Karina. Hindi naman hikaw sa buhay ang pamilya ni Kara dahil tulad niya ay parehong guro ang kanyang mga magulang. Subalit gusto niyang siya na ang sumuporta sa pag-aaral ng nakababatang kapatid sa kolehiyo lalo na't balak nitong magdoktor. Mamimiss ka namin, Teacher Kara. Wika sa kanya ni Dahlia, isa ring teacher doon. Nasa faculty room siya kasama ang mga kasamahang guro. Kahit na isang taon lang nagtagal si Kara sa paaralan, ay napalapit na siya sa mga katrabaho. Pagkatapos niya magpaalam sa mga ito ay lumabas na siya ng faculty room. Dala ang storage box na naglalaman ng mga gamit niya at ilang regalong natanggap niya mula sa mga estudyante niya, ay tinahak niya ang parking lot ng eskwelahan. Ma'am Kara! Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Kara nang marinig niya ang isang boses ng lalaki. Nang lumingon siya sa pinanggagalingan niyon, ay sumalubong sa kanya si Noah, isa sa mga estudyante niya. Noah, may kailangan ka? Tanong niya sa lalaki. Grade 12 si Noah at kabilang sa advisory class na hawak niya. Kanina isinorpresa siya ng mga ito at binigyan ng farewell party. Ngumiti sa kanya ang binata. Tulungan na kita, ma'am. Hindi na, Noah. Hindi naman mabigat to. Sige na, ma'am. Bago pa siya makasagot ay kinuha na sa kanya ng binata ang hawak na kahon. Salamat, Noah. Anya sa lalaki. Welcome, Ma'am Kara. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Natawa siya sa sinabi ng lalaki. Ikaw talaga? Totoo yun, ma'am. Mamimiss kita ng sobra. Bumaling siya sa lalaki. Mamimiss ko rin kayong mga estudyante ko, lalo na yung kakulitan mo. Grabe ka sa akin, ma'am. Hindi naman ako makulit ah. Ang bait ko kaya. Mahina siyang natawa. Sige na nga. Sa kabila ng kapilyohang taglay ni Noah, ay hindi niya maikailang isa ito sa pinakamabait na estudyante niya. Bukod sa mabait ay matalino rin ito at gwapo. Kaya naman hindi nakapagtataka na sikat ang binata sa buong campus at maraming babae ang nagkaka-crush dito. Kailan ang flight mo sa Japan, Ma'am Kara? Next month sa 20. May 35 days ka pa pala dito sa Pilipinas, ma'am. Oo, marami pa akong aayusin bago umalis. Dahil malapit lang ang parking lot ng eskwelahan, ay agad silang nakarating doon ni Noah. Iginiya niya ang binata sa lumang kotse na ng papa niya. Nagko-commute lang talaga si Kara kapag papasok sa trabaho, subalit ng araw na yun ay dinala niya ang sasakyan ng ama dahil alam niyang may mga gamit siyang iuuwi. Salamat, Noah. Wika niya sa binata matapos nitong ilagay sa trunk ng kotse ang kahon na dala. Welcome, Ma'am Kara. Ngumiti ang binata at ipinamulsa ang dalawang kamay sa bulsa ng slacks na pantalon. Ngumiti siya. Paano? Mauna na ako ah. Salamat ulit sa tulong mo. At good luck sa pag-aaral mo. I know you'll be a great engineer someday. Nabanggit kasi sa kanya ng binata na engineering ang kursong balak nitong kuhanin sa kolehiyo sa susunod na taon. Teka ma'am, may gusto pa sana akong sabihin sa'yo. Wika ni Noah. Ha? Ano yun? Lumunok ang binata bago ngumiti. Pwede ba kitang i-date, Ma'am Kara? Napakurap si Kara sa narinig. Anong sabi mo? Date? Date, Ma'am Kara. Gusto kitang i-date bago ka magpunta ng Japan. Bakit? Gusto mo akong i-date? Sumeryoso ang mukha ng binata nang salubungin ang mga mata niya. Because I like you, Ma'am Kara. I like you, romantically. Ang totoo niyan, ma'am, gusto kitang ligawan next year pagka-graduate ko ng high school. Pero alam kong imposible nang magawa ko yun dahil pupunta ka na ng Japan. Kaya ngayong bago ka umalis, gusto sana kitang i-date kung papayag ka. Napaawang ang mga labi niya. Seryoso ka ba, Noah? O niloloko mo lang ako? Prank niyo ba ito ng mga kaklase mo? I'm serious, Ma'am Kara. Gusto talaga kita. Gustong gusto pa nga.
Muli siyang napakurap. Sa itsura ng binata ay tila hindi nga ito nagbibiro sa mga binitiwang salita. Are you really serious about this, Noah? I don't understand. I mean, paano mo ako nagustuhan? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kaharap. Ngumiti ito kasabay ng pagpasada sa kanya ng tingin. Paano hindi kita magugustuhan, Ma'am Cara? Maganda ka, mabait, matalino. Teacher mo ko, Noah. Putol niya sa sinasabi nito. It's not appropriate to like me, romantically. Kaya nga ngayon ko lang sinabi sa'yo, ma'am. Nag-resign ka na dito sa school kaya hindi na kita teacher ngayon. And you're only older than me by 6 years. You're just 24 and I'm already 18. Walang mali kung papayag ka makipag-date sa akin ngayon. Kinigat niyang ibabang labi habang nakatingin sa binata. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa ipinagtapat nito. Still, I can't date you, Noah. Para sa akin, estudyante pa rin kita. And I don't like you in a romantic way. Parang nakababatang kapatid lang ang turing ko sa'yo, kaya hindi kita pwedeng pagbigyan sa gusto mo. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Noah bago ito tumango. I understand, ma'am. Maghihintay na lang ako. Maghihintay saan? Sa pag-uwi mo. Maghihintay ako sa pagbabalik mo dito sa Pilipinas. Kapag bumalik ka at nalaman kong single ka pa, liligawan kita, ma'am. Siguro naman sa panahong yun, hindi mo na ako makikita bilang estudyante mo at hindi mo na ako magagawang tanggihan. Natigilan siya sa determinasyong nakita sa mga mata ng binata. Bata ka pa, Noah. I'm sure what you feel about me is just a simple infatuation. Mawawala at lilipas din yan, lalo na marami ka pang makikilalang babae na kasing edad mo. Muling sumeryoso ang mukha ng binata. Oo, Ma'am Cara, mas matanda ka sa akin. Pero alam kong nararamdaman ko. Gustong gusto kita, Ma'am Cara. At alam kong hindi basta-basta magbabago tong nararamdaman ko sa'yo. Hihintayin kitang bumalik dito sa Pilipinas. Can you hear yourself, Noah? Hindi mo nga alam kung kailan ako babalik dito. I don't care how long I wait, Ma'am Cara. Basta maghihintay ako sa'yo. Kapag single ka pa sa pagbabalik mo, liligawan talaga kita. Pangako. Buong kaseryosohang sagot nito habang diretso pa rin nakatingin sa mga mata niya. Bago pa makaapuhap si Karen ng sasabihin, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yon mula sa bulsa at nakita ang text message ng kapatid niya. Sa halip na mag-reply ay ibinalik niya ang tingin kay Noah. I'm sorry, kailangan ko nang umalis, Noah. Bumuntong hininga ang binata bago ngumiti. Mag-ingat ka, Ma'am Cara. Huwag ka magbo-boyfriend ng hapon, ha? Masyadong workaholic ka mga yun, saka maliit ang ano. Nanlaki ang mga mata niya bago sa huli ay natawa na lamang. Ewan ko sa'yo, Noah. Aalis na ako. Mag-aral ka mabuti, ha? Sumaludo sa kanya ang lalaki. Yes, ma'am. Basta tandaan mo rin yung sinabi ko. Kapag umuwi kang single pa, liligawan talaga kita. Yun ang huling narinig niya mula kay Noah bago niya lisanin ang eskwelahan na naging tahanan niya sa loob ng 1 taon. Habang nagmamaneho pa uwi sa bahay ay hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Isa ang binata sa mga estudyante na naging malapit sa kanya. Subalit ni minsan ay hindi niya binigyan ng kahulugan ang pagiging mabait sa kanya ni Noah dahil hindi lang ito ang estudyante niyang ganoon sa kanya. I'm sure makakalimutan din niya mga sinabi niya sa akin. Wika ni Cara sa sarili. Alam niyang hindi niya dapat seryosohin ang mga sinabi ni Noah. Lalo na ang parting sinabi nito na hindi magbabago ang nararamdaman nito sa kanya. Anong alam sa pag-ibig ng 18 years old na tulad niya? Ay ako nga 24 ni hindi ko pa naranasang ma-inlove. Wika pa ni Cara sa sarili. Sa edad na 24 ay hindi pa nagkakanobyo si Cara. Bukod sa hindi pa niya priority ang love life, ay wala pang lalaking nakakakuha ng interes niya. Sa mga natitirang araw ni Cara sa Pilipinas, ay naging abala siya sa pag-aayos ng mga papeles niya papuntang Japan. Sa huling araw niya sa Pilipinas bago ang flight niya, ay saka palang naalala ng dalaga na buksan ang mga regalo at liham na natanggap niya mula sa kanyang mga estudyante. Ang dami mong mga natanggap na regalo, ate. Mahal na mahal ka ng mga estudyante mo, ah. Wika sa kanya ng kapatid na si Karina. Kasama niya sa silid niya ang babae. Wow, ang mahal nito. Sosyal talaga ng mga estudyante mo, ate. Komento ni Karina nang buksan nila ang regalo sa kanya ng estudyanteng si Mina. Isang mamahaling ballpen yon.
Hindi na ipinagtaka ni Kara ang halaga ng mga natanggap na farewell gift mula sa mga estudyante. Isang exclusive private school ang St. Andrew Academy at puro mayayaman ang mga mag-aaral na pumapasok doon. Kinuha niya ang isang regalong hindi pa nabubuksan. Natigilan siya nang makita mula sa labas ng kahon ang pangalan ni Noah. Ano kaya yan, ate? Curious na tanong sa kanya ng nakababatang kapatid. Ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi ni Kara nang tumambad sa kanya ang isang mamahaling alahas. Wow! Cartier bracelet, ate! Ang mahal-mahal nito ah! Kanino galing to? Grabe, ate! May estudyante ka bang anak ng may-ari ng malaking kumpanya? O kaya ng drug lord? Ano ka ba? Wala akong estudyanteng anak ng drug lord. Bahagyang natawang sagot niya sa kapatid. Ang alam ni Kara ay isang mayamang negosyante ang ama ni Noah, habang isang doktor ang ina nito. Sa halos 10 buwan niyang pagiging advisor ng klase ni Noah, ni minsan ay hindi niya nakaharap isa man sa mga magulang nito. Ang galante naman ng Noah na yan, ate. Imagine, teacher ka lang niya tapos binigyan ka ng mamahaling bracelet. Paano pa kaya yan sa babaeng gusto niya? Tila namamanghang hinawakan ng kapatid ang alahas bago ibinalik sa kanya. Dali, isukat mo, ate. Sa halip na isukat sa kamay ang naturang pulseras, ay ibinalik ngayon sa kahon. Isusoli ko to, Karina. I can't accept this kind of gift from my student. Lumarawan ang panghihinayang sa mukha ng kapatid. Subalit hindi naman ito sumalungat sa sinabi niya. Nang iwan siya ni Karina sa kanyang silid, ay kinuha niya ang cellphone at hinanap ang numero ni Noah roon. Meron siyang contact number ng mga estudyante niya in case na kailangan niya itong kontakin dahil sa emergency. Hello, Ma'am Kara. Sumalubong sa kanya ang boses ng binata sa kabilang linya. Noah, yes, it's me. Bakit mo ako tinawagan? Wait, don't tell me na namimiss mo agad ako, ma'am. Tumikhim siya at hindi pinansin ang sinabi nito. Bakit mo ko binigyan ng mamahaling regalo? Oh, ngayon mo lang nakita, ma'am. Hindi ko yun matatanggap, Noah. Ma'am naman, hindi mo na nga tinanggap ang pag-ibig ko, pati ba naman ang regalo ko ayaw mong tanggapin? Grabe, nakakatampo ka na, Ma'am Kara. Kinagad niya ang ibabang labi at mumuntong hininga. Listen, Noah, the gift is too expensive, okay? I can't accept it. Ilang segundo siyang walang narinig na sagot mula sa kabilang linya. Just accept it, ma'am. Farewell gift ko yan sa'yo. Please, pinag-ipunan ko yan. Tila may sumundot sa puso niya sa sinabi ng binata. Subalit sa kabila niyon ay hindi siya nagpatinag. Thank you, Noah, but still I can't accept it. Gusto kong ibalik sa ito ng personal pero bukas na ng umaga ang flight ko. Iiwan ko na lang dito sa bahay itong regalo mo. Kunin mo kapag may oras ka. Minsan na siyang binisita ng kanyang advisory class taong nagkasakit siya at hindi nakapasok sa klase. Kaya alam ng mga ito ang bahay niya. Sa'yo na yan, Ma'am Kara. Keep it. Do whatever you want to do with it. Noah? Sige na, ma'am. Mag-ingat ka sa Japan. Masaya ako na tinawagan mo ako bago ka umalis. Goodbye for now, Ma'am Kara. Sa susunod na magkita tayo at single ka pa, hindi mo na ako matatanggihan. Bago pa siya makasagot sa mga sinabi ni Noah, ay pinutol na nito ang tawag. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga bago ibinaba ang tingin sa bracelet na bikini nito. Napakaganda niyon at sa isang tingin pa lang ay mahahalata ng hindi biro ang halaga. Subalit tulad ng sinabi niya kay Noah, bago siya umalis ay iniwan niya sa ina ang alahas. Basta ma, kapag kinuha ng estudyante kong si Noah yung bracelet, ibigay niyo sa kanya. Bili niya sa ina habang nasa sasakyan sila patungo sa airport. Ano nga ulit ang itsura ng Noah na yon, anak? Gwapo, matangkad, medyo singkit ang mata. Don't worry, wala namang ibang kukuhanan maliban sa kanya. Aba, crush ka yata ng estudyante mong yun kaya ka binigyan ng pagkamahal-mahal na alahas eh. Nakangiting wika ng ina. Nag-init ang pisngi niya sa sinabi ng ina. Dun sa bagay, nung bumisita mga estudyante mo sa bahay ay parang hindi nilala yung edad mo sa kanila. Masyado ka kasing baby face, anak. Sa kabila ng edad ni Kara ay madalas pa rin siyang napagkakamalang teenager. Bukod sa hindi kasi siya katangkaran ay talagang baby face siya. Basta ma, yung biling ko ah. Tanging isinagot niya sa ina bago bumaling sa kapatid. Mag-aral kang mabuti, Karina, at huwag kang magjojowa hanggat hindi ka nakakagraduate ng kolehiyo. Don't worry, ate. Gagalingan ko ang pag-aaral para sa'yo. Sagot nito. Pagdating nila sa airport ay nagpaalam na si Kara sa kanyang pamilya.
Sa mga unang buwan ni Kara sa Japan ay nanibago siya sa malaking pagkakaiba ng buhay niya roon kumpara sa Pilipinas. Subalit sa tulong ng mga nakilala at nakasama niyang kapwa Pinoy, ay mabilis siyang nakapag-adjust sa buhay doon. Mabilis na lumipas ang panahon. Namalayan na lang ni Kara na 8 taon na siyang nagtatrabaho sa Japan. Ate, doktor na ako. Hindi mo na kailangan bumalik sa Japan para magtrabaho. Wika kay Kara ng kapatid na si Karina. Kasalukuyan siyang nasa hapagkainan kasama ang mga magulang at kapatid. Isang buwang nagbakasyon si Kara sa Pilipinas para daluhan ang graduation ng kapatid. Tulad ng sinabi ni Karina, nakatapos na ito ng pagdodoktor. Tinupad nito ang pangako na magtatapos. Oo nga naman anak, dito ka na lang ulit magturo. Tumatanda na kami ng papa mo at gusto naming makompleto na tayo dito sa bahay. Segunda naman ang kanilang ina. 1 taon na ang nakalipas mula nang magretiro ang kanyang ama sa pagtuturo, habang ang ina ay nagbabalak na ring huminto sa pagtuturo sa susunod na 3 taon. Don't worry ma, pa Karina. Tatapusin ko na lang yung kontrata ko sa trabaho. Wika niya sa mga ito. May 2 taon pa siyang kontrata sa Japan at balak niyang tapusin yon bago permanenteng umuwi ng Pilipinas. Baka naman bago matapos ang kontrata mo ay may makilala ka na namang Hapon anak. Wika naman ng kanyang ama. Sa 8 taong pananatili ni Kara sa Japan ay nagkaroon siya ng nobyong Hapon. Subalit 1 taon lang ang itinagal ng relasyon nila ng dating nobyong si Shunpei. Bukod sa marami silang hindi na pagkakasundoan ng binata ay napaka-workaholic nito. Huwag ka mag-alala pa, ayoko na ng Japanese. 1 beses ko lang namang sinubukan mag-boyfriend ng Hapon at hindi na ako uulit. Ani Karina sa ama. Wala pa rin talagang tatalo sa pagmamahal ng Pinoy anak. Kaya dumito ka na at nang makapag-asawa ka na. Wika sa kanya ng ina. Ma, 32 pa lang naman ako. Saka mukha pa rin naman akong bata. Kahit sa Japan, madalas pa rin ako ng pagkakamalang nasa early 20s lang. Nakalabing sagot niya sa ina. Oo nga pala anak, naalala mo ba yung estudyante mong si Maru? Yung sinabi kong naging estudyante ko rin? Nakita kami sa mall yung isang araw. Abogado na pala siya anak. Kinukumusta ka nga niya sa akin eh. Pagkukwento ng ina. Isang college professor ang ina ni Kara. Ilang taon na mula nang ibalita nito sa kanya na naging estudyante rin ito sa kolehiyo ang isa sa mga naging estudyante niya noon sa St. Andrew. Talaga ma? Nakaka-proud naman yung mga dating estudyante ko. Anya sa ina. Simula nang magtrabaho si Kara sa Japan ay nawalan na siya ng komunikasyon sa mga dating estudyante, kaya wala siyang naging balita sa mga ito. Sa sinabing yun ng ina ay bigla niyang naalala si Noah. Sa nakalipas na mga taon ay panakanak ang sumasagi sa isip niya ang binata. Ayon sa ina, hindi na binalikan pa ni Noah ang mamahaling bracelet na ibinigay nito sa kanya. Kamusta na kaya siya ngayon? Siguro engineer na siya. Napangiting wika ni Kara sa isip. Oh, bakit iba yata ang ngiti mo ate? Puna sa kanya ng kapatid na si Karina na nakatingin sa kanya. Tumikhim siya at bahagyang napanguso. Wala naman. Masaya lang ako na naaalala pa ako ng mga estudyante ko dati, kahit matagal na panahon na ang lumipas. Anya sa kapatid bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos ng 1 buwang bakasyon sa Pilipinas ay bumalik na si Kara sa Japan. Tulad ng ipinangako niya sa pamilya, tinapos na lang niya ang kontrata roon. Mabilis na lumipas ang natitirang 2 taon ni Kara sa Japan, hanggang sa dumating ang araw ng flight niya pauwi ng Pilipinas. Habang naglalakad siya mula sa arrival area ng NAIA, ay kinuha niya ang cellphone para tingnan ang mensahe ng kapatid. Ayon kay Karina ay nasa biyahe pa lang ito kasama ang mga magulang nila. Nagsimula siyang magtipa ng reply sa kapatid nang isang bulto ang nabunggo niya. Oh, I'm sorry. Usal ni Kara. Nagangat siya ng tingin sa kaharap at ganoon na lamang ang kusang pag-awang ng mga labi niya nang sumalubong sa kanya ang pamilyar na gwapong mukha ng isang lalaki. Noah? Napakurap na gagad niya sa kaharap. 10 taon man nang lumipas, sabalit hindi niya makakalimutan ang mukha ng dating estudyante niyang yon. Ma'am Kara. Tila na bigla ring sambit ni Noah. Sabalit agad itong nakabawi at gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi. We finally meet again. After 10 years. Muli siyang napakurap bago tumango. Yeah, 10 years nga. Sa wakas ay nagawa niyang umiti pagkatapos ng pagkabigla. Wow, ang tangkad mo na lalo ah. Bahagya niya itong tiningala upang magtama ang mga mata nila. Noon pa man ay mas matangkad na sa kanya ang lalaki.
Subalit ngayon ay higit pa itong tumangkad. Mas lumaki rin ang katawan nito at lalo pang gumwapo. Bukod roon ay napansin niya ang paglalim ng boses nito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, ma'am? Ano, mas lalo ba akong gumwapo? Nakaangat ang kilay at bakas ang kapilyo ang tanong ni Noah. Tumikhim siya at natauhan sa sinabi ng kaharap. Ikaw talagang bata ka, maloko ka pa rin. Ma'am naman, anong bata? 28 na ako. Sa ating dalawa, ikaw na ang mas mukhang bata ngayon. 10 years pero parang walang nagbago sa'yo, ma'am. Anito bago siya pinasadahan ng tingin. Napaingo siya sa komento nito. Oo na, hindi nga ako tumangkad. Huwag mo na akong insultuhin. Parang hindi ka rin tumanda, ma'am. Ang ganda-ganda mo pa rin. Anito na ngayon ay nakatitig naman sa mukha niya. Sa sinabing yun ni Noah ay nag-init ang mga pisngi niya. Unang beses nating magkita after 10 years, binola mo agad ako. Anong bola? Nagsasabi ako ng totoo, ma'am. Tumikhim siya. Anyway, kamusta ka na ngayon? Anong ginagawa mo dito sa airport? Napansin niya ang maletang dala nito. Teka ma'am, isa-isa lang. Huwag mo namang ipahalata na na-miss mo ako. Pabirong kumindat to sa kanya. Napaawang ang mga labi niya. Subalit bago pa siya makapagprotesta sa sinabi nito ay muli itong nagsalita. I'm doing fine for the past 10 years, ma'am. Licensed engineer na ako. Mas gumapo rin, mas tumangkad, pero single pa rin. What? Sinagot ko yung tanong mo kung kumusta na ako. As to your question why I'm here in Naiya, may flight ako pa Japan. Anong gagawin mo sa Japan? I'll be meeting with our company's Japanese investors in Tokyo. VP for engineering ako sa firm ni Dad. Naalala niya ang sinabi ng binata na engineer na ito. Wow, congrats Noah. Well, noon pa man, alam kong matutupad mo ang pangarap mong maging engineer. Mahinang natawa ang binata. Thank you, ma'am. Ikaw, are you back for good? Oo. Dito na ako ulit sa Pilipinas. Pagkatapos niyang sabihin yon ay naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone. Nakita niyang nag-message na muli ang kapatid para ipaalam na nasa airport na ang mga ito. Mabilis na ibinalik niya ang tingin kay Noah na hanggang ngayon ay nakatingin sa kanya. Sige Noah, mauna na ako. Nandito na ang sundo ko. Ikaw, baka malate ka sa flight mo. Bahagyang natawa ang binata at sumulyap sa suot na relo. Yeah, late na nga ako. Ng 15 minutes. Ano ka ba? Bakit huminto ka pa para makipagkamustahan sa akin? Isang ngiti lang ang isinagot sa kanya ni Noah. Welcome back to the Philippines, Ma'am Cara. I will see you soon. Anito bago siya nilagpasan. Wala sa sariling sinundan niya ng tingin si Noah. Hinintay niya itong mawala sa paningin niya bago niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Ilang sandali pa ay natanaw na niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng mga itong kamustahin ang naging biyahe niya ay dumiretso na sila sa sasakyan. Habang nasa biyahe sila ay hindi mawala sa isip ni Cara ang naging pagkikita nila ni Noah. I know, gwapo na siya dati pa. Pero hindi ko akalaing gagwapo pa siya ng ganun. Wala sa sariling sambit niya. Sino ate? Baling sa kanya ni Karina nakatabi niya sa backseat. Si Noah. Teka, parang pamilyar yung Noah na yan. Siya yung dating estudyante mo sa St. Andrew, di ba? Yung nagbigay sa'yo ng Cartier na bracelet? Oo, siya nga yun. Nakita kami sa airport kanina. Talaga? Oo, papunta daw siya ng Japan. Engineer na pala siya. Bumalik sa kanyang isip ang sinabi kanina ni Noah na hindi siya tumanda. At hanggang ngayon ay maganda pa rin siya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nag-init ang pisngi niya. Sa isang iglap ay bigla niyang naalala ang ginawang pag-amin sa kanya ng binata 10 taon na ang nakalilipas. Naaalala pa rin kaya niya yung mga sinabi niya sa akin? Wika ni Cara sa isip. Nawala rin sa isip niya ang binata nang makarating sila ng kanyang pamilya sa bahay nila at sumalubong sa kanya ang inihandang salo-salo ng mga ito. Naging abala rin si Cara sa pamamasyal sa mga unang linggo ng pagbabalik niya sa bansa. 2 buwan na siya sa Pilipinas nang magsimula siyang maghanap ng trabaho. Para kang hindi tumanda sa Japan, iha. Puri kay Cara ng kanyang ninang Donna nang dumalaw ang ginang sa bahay nila Sabado ng hapon. Salamat po, Ninang. Ang sabi ng mama mo ay naghahanap ka na ulit ng trabaho? Opo, Ninang. 2 buwan pa lang akong walang ginagawa pero miss ko na agad ang pagtuturo. Baka pwedeng manghingi ng pabor sa'yo, iha. Baka pwedeng magturo ka muna ng ilang buwan sa St. Andrew. Anang ginang. Ang ninang Donna niya ang principal sa naturang pribadong eskwelahan.
Ayon sa ginang ay nangangailangan ng substitute teacher ang paaralan dahil nakalibang isang guro doon dahil sa isang aksidenteng kinasangkutan. Dahil hindi matanggihan ni Kara ang kanyang ninang, pumayag siya sa pabor nito na pansamantalang magturo sa St. Andrew. Maraming salamat, Iha. Wika sa kanya ng kanyang ninang Donna nang matapos ang pag-uusap nila. Wala po yun, ninang. Espesyal din naman sa akin yung St. Andrew dahil doon ako nagsimulang magturo. Sagot ni Kara sa matanda. Well, see you on Monday, Iha. Nakangiting sagot ng ginang. Pagdating nga ng araw ng Lunes ay nagsimula ang unang araw ni Kara sa trabaho. Saktong 8:00 ng umaga ay pumasok si Kara sa classroom ng grade 11 students na hahawakan niya. Agad na nagsitahimik ang mga estudyante nang makita siya. Good morning, grade 11 Galileo. Bati niya sa 30 estudyante sa loob ng silid. Pagkatapos gumanti ng bati ng mga ito, ay nagpakilala siya sa mga ito at sinabing siya ang pansamantalang papalit kay Mrs. Flores na kasalukuyang nasa ospital. Ilang taon ka na po, Ma'am Kara? Tanong ng isang estudyante sa unahan. I'm 34, 11 years na akong nagtuturo. Nakita niya ang pagkabigla ng mga ito sa sagot niya. Wow, 34 ka na po? Akala ko 20 ka lang, ma'am. Mukha kang bata, ma'am. Pwede kang pumasang kaklase namin. Wika pa ng isa sa mga ito. Grabe, unang oras pa lang ng klase natin, binobolo niyo na ako agad. Natatawang wika niya sa mga ito. Totoo nga, Ma'am Kara. Crush na nga kita eh. Sagot sa kanya ng lalaking estudyante na nasa unahan. Kayo talaga, tigilan niyo nga yung crush na yan at mag-focus muna sa pag-aaral. Pero ma'am, may asawa ka na? Wala pa. Sa pagkakataong yun ay isang babaeng estudyante ang nagtaas ng kamay. How about boyfriend, Ma'am Kara? May boyfriend ka na? Bumaling siya sa babaeng estudyanteng nagsalita. Maganda ang babae at mahaba ang itim na buhok. Hoy Jessie, huwag mo sabihin pati ikaw may crush kay Ma'am Kara. Tanong ng isang estudyante sa babaeng nagsalita. Humiti lang ang babaeng may mahabang buhok. Oo, bet ko si Ma'am Kara, pero para sa kuya ko. Anito sa kaklase bago bumaling sa kanya. Bagay kayo ng kuya ko, ma'am. Gwapo yun tapos engineer. Natatawang napailing na lang siya bago inutusan ng mga ito na isa-isang magpakilala sa kanya. Maayos na natapos ang unang araw ng klase ni Kara. Sa kabila ng maraming tanong at pang-uusisa ng mga estudyante niya, ay mabait naman ang mga ito. Nagliligpit na siya ng gamit para sa pag-uwi nang isang teacher ang tumawag sa kanya para ibalita na nasa guidance office ang isang estudyante niya. Agad na nagpunta sa guidance office si Kara para alamin ang nangyari. Naabutan niya ang estudyanteng si Jessie roon kasamang isang estudyanteng taga-ibang section. What happened, Jessie? Tanong niya sa kanyang estudyante. Magulo ang mahabang buhok nito. Ayon sa mga nakasaksi ay nagsabunutan ang dalawang estudyante sa kantin. Naglalakad kami ni Nasami papunta sa gate ng school na bigla akong lapitan ni Dayan at sabunutan. Anito at itinuro ang estudyanteng kasama nila sa office. Inakusahan niya akong inagaw ko ang ex-boyfriend niya. Hindi naman totoo. Kasalanan ko bang gusto akong ligawan ni Mark pagkatapos nilang maghiwalay? At saka as if naman sasagutin ko yung Mark na yun. Ilang sandali silang nagtagal sa guidance office bago napag-ayos ang dalawang bata. Paglabas nila ng opisina ay iginiya niya sa isang bakanteng bench si Jessie para kausapin. Hindi maganda makipag-away dahil lang sa isang lalaki, okay? Anya sa babae. Humuso sa kanyang estudyante. Hindi naman talaga ako nakikipag-away dahil lang sa lalaki, ma'am. Siyempre, ginantihan ko lang si Dayan dahil siyang nauna. Sabi ng kuya ko, hindi ako pwedeng magpaapi sa kahit na sino. Well, tama naman. Pero next time, sa halip na pumatol, subukan mo munang umiwas kung kaya mo. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan mong kumante. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Napagalitan ka rin ni Mrs. Intal. Anya na ang tinutukoy ay ang guidance counselor. Fine, susubukan ko, ma'am. Ngumiti ito habang nakatingin sa kanya. Di ka lang pala maganda. Mabait ka rin, ma'am. Now I know. Ha? Anong ibig mo sabihin sa now I know na yan? Sa halip na sagutin ay ngumisi sa kanya ang babae. Si kuya ang susundo sa akin ngayon, ma'am. Ililibre daw niya kasi ako ngayon ng ice cream. Huwag ka munang umalis, ma'am. Ipapakilala kita. Sigurado mabibigla yun. Kumunot ang noo niya. Ha? Bakit mabibigla? Ha? Kasi ang ganda mo, Ma'am Kara. Tulad mo yung mga type nun eh.
Natatawang napailing siya. Ikaw kanina ka pa. May balak ka pa yatang ireto ako sa kuya mo. Bakit? Single ka naman sabi mo, ma'am eh. Eh di walang masama. Single na single din ang kuya ko. Tapos gwapo pa. Promise. Natawa siya sa reaksyon nito. Sige na. Imimit ko ang kuya mo dahil kailangan kong sabihin sa kanya na nag-guidance office ka. Don't worry, ma'am. Wala naman ako nililihim doon kay kuya. Kaya malalaman niya din yun kahit hindi mo sabihin sa kanya. That's good to hear. Mukhang malapit ka talaga sa kuya mo. Oo, ma'am. Napahinto si Jessie sa pagsasalita at nanlaki ang mga mata. Andito na pala si kuya, ma'am. Hey, Kuya Noah! Napaawang ang mga labi ni Kara sa narinig na pangalan. Bumaling siya sa direksyon tinitingnan ni Jessie. At ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Noah. Si Noah ang kuya mo? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Jessie. Oo, ma'am. Si Kuya Noah ang sinasabi ko sa'yo. Surprise! Nakangising wika ni Jessie sa kanya. Teka, alam mong magkakilala kami? Yes, ma'am. Madalas ka kaya ikwento sa akin ni Kuya Noah. May picture ka pa nga sa kanya eh. Sorry, hindi ko agad sinabi sa'yo na siya ang kuya ko. Gusto ko kasing makita ang reaksyon mo. Napakurap siya sa sinabi ni Jessie. Bago pa siya makapagsalita ay nakalapit na sa kanila si Noah. Ma'am Kara, anong ginagawa mo dito sa St. Andrew? Tanong ng binata. Tulad niya ay bakas ang pagkabigla sa mukha nito. Kuya Noah, si Ma'am Kara yung substitute teacher namin. Wika ni Jessie sa kapatid. Wait, really? Nabiglang sabit ng lalaki bago ito bumaling sa kanya at ngumiti. Wow, what a coincidence. Hindi ko na pala kailangan gumawa ng paraan para magkita tayo ulit, ma'am. Inunahan na ako ng tadhana. Ngumuso siya at pilit na inignora ang sinabi nito. Paano kayo naging magkapatid ni Jessie, Noah? Hindi ba solong anak ka? Kahit sa ang anggulo niya tingnan ay walang pagkakahawig si Noah at Jessie. May pagkasingkit si Noah habang si Jessie ay bilugan ng mga mata. Jessie and I are step-siblings, Ma'am Kara. Step-siblings? Tumikim si Noah. My father remarried. Naging asawa niya ang mami ni Jessie. That makes her my step-sister. Oh, I see. Napatango siya sa binata kahit na may tanong pa sa isip niya. Kuya, okay lang naman na isama natin si Ma'am Kara mag-ice cream, di ba? Tanong ni Jessie sa kapatid. Dahil sa narinig ay bumaling si Kara sa estudyante. Teka, wala akong sinabi na sasama ako sa inyo, Jessie. Ang usapan natin, ipapakilala mo lang ako sa kuya mo. Lumabi ang babae. Sige na, Ma'am Kara. Please? Treat ko na sa'yo kasi pinagtanggol mo ako kay Mrs. Intal kanina sa guidance office. Wait, na-guidance ka, Jessie? Ani Noah sa kapatid. Don't worry, kuya. Hindi ko naman kasalanan. Sagot ni Jessie bago muling bumaling sa kanya. Ma'am Kara naman, sama ka na, please. Oo nga naman, Ma'am Kara. Saglit lang tayong nagkausap nang nakita tayo sa airport. I want to catch up with you. Nakangiting wika ni Noah sa kanya. Ngumuso siya at sa huli ay napangiti na lang. Fine. Sasama na nga ako sa inyong magkapatid. Yay! Nakangising sagot ni Jessie habang lumaki naman ang ngiti ni Noah. Well, let's go. Sa East Wing nakapark ang kotse ko. Yaya sa kanila ni Noah. Ay, teka kuya. May nakalimutan akong kunin sa locker. Babalikan ko lang. Dito muna kayo ni Ma'am Kara. Wika ni Jessie. Bago pa sila makasagot ni Noah ay umalis na ang babae at iniwan silang dalawa ng kuya nito. Bumaling si Kara sa lalaki na naupo sa tabi niya. Ngayon lang niya napansin ang suot nito. Isang simpleng maong na pantalon at itim na polo shirt ang suot ng binata. Subalit lutang na lutang pa rin ang kagwapuhan nito. Ma'am, nakatitig ka yata sa akin. Pil yung wika ni Noah. Kumunot siya at itinago ang pag-iinit ng mga pisngi. Hindi lang ako makapaniwala na ikaw pala yung kapatid na tinutukoy ni Jessie. Bakit? Anong sabi niya, ma'am? Lalong nag-init ang mukha niya nang maalala ang mga sinabi ng kapatid nito na bagay sila ng kuya nito at siya ang tipo nitong babae. You two seem close. Kailan mo siya naging stepsister? Sa halip ay tanong niya kay Noah. Tumikim ang binata at sumeryoso. 5 years ago, ma'am. Bago naging asawa ni Dad si Tita Hazel, ang nanay ni Jessie, 2 years na rin silang iwalay ni Mommy.
I'm sorry about your parents. Ngumiti sa kanya si Noah. It's okay, ma'am. Bata pa lang ako. Alam ko nagpakasal lang ang mga magulang ko para sa negosyo. Kaya alam ko rin na hindi magtatagal ang pagsasama nila. True enough, after they separated, they both became happier with their lives. Masaya si Dad kay Tita Hazel, at masaya rin si Ma'am sa buhay niya ngayon sa London. As their child, masaya rin ako para sa kanila. Hindi niya naitago ang paghanga sa mukha sa sinabi ng binata. You handle your parents' separation maturely, Noah. I mean, yung ibang mga bata, madalas nagre-rebelde kapag naghihiwalay ang mga magulang nila. Ako lang naman na maaapektuhan kapag nagrebelde ako, ma'am. Besides, I know my parents deserve to be happy. Habang nakikinig kay Noah, lalo niyang napansin ang malaking pagbabago nito sa nakalipas na 10 taon. Hindi lang pisikal na katangian ang nagbago sa binata, lalo pa itong nag-mature sa pagdaan ng panahon. I'm proud of you, Noah. Hindi napigilang sambit niya sa binata. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Thank you, Kara. Oh, nasa na yung ma'am? Nabiglang tanong niya. Magkasabay na umangat ang isang sulok ng labi at kilay nito. Come on, hindi na kita teacher ngayon. So I guess we can drop the ma'am now. Napanguso siya. Fine, sige na, Kara na lang. How are you, Kara? Totoo ba yung sinabi ni Jess sa text? Single ka pa rin hanggang ngayon? Tumikhim siya. Well, yes, single pa rin ako hanggang ngayon. Akmang magsasalita si Noah, sabalit tila nagbago ang isip nito nang bumalik na si Jessie. Sa halip ay niyaya na sila ng binata na magtungo sa kotse nito. Habang nasa biyahe ay binanggit ni Kara kay Noah ang pagka-guidance sa office ni Jessie. Like I said, kuya, hindi ko naman kasalanan na maganda ako. Nakalabing wika ni Jessie sa kapatid pagkatapos nitong ikwento sa kapatid ang naganap kanina. Bumaling sa kanya ang babae. Ikaw, Ma'am Kara, madami ka bang maniligaw nung nag-aaral ka? Wala masyado. Hindi rin kasi ako nagpapaligaw noon. Pero nagka-boyfriend ka na. Oo, nung nagtrabaho ako sa Japan. Really? Si Noah ang nagtanong sa kanya. Japanese ang naging boyfriend mo? Oo. What happened, Ma'am Kara? Ba't nag-break kayo? Usisa ni Jessie. Well, hindi kami compatible. Busy ako sa trabaho tapos workaholic din siya. Kaya walang nangyari sa relasyon namin. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magbo-boyfriend ng hapon. Sulyap sa kanya ni Noah. Natigilan siya sa sinabi nito. Naalala niya na may sinabi sa kanya ang binata tungkol sa bagay na yon 10 years ago. How about you? Bakit single ka pa rin hanggang ngayon, Noah? Namalayan na lang niya ang sariling tinatanong ang binata. May mga naging girlfriend niyang si Kuya Noah pero hindi nagtatagal, Ma'am Kara. Si Jessie ang sumagot sa kanya. Talaga? Baling niya sa babae. Sa sinabing yun ni Jessie ay napagtanto ni Kara na talagang nakalimutan na ni Noah ang ginawa nitong pag-amin sa kanya noon. Maging ang mga sinabi nito sa kanya noong huli silang mag-usap. Sino-sino nga yung mga naging girlfriend mo, kuya? Si Mary, si Liz, si Annette, tapos si Candy. Hindi maintindihan ni Kara kung bakit tila may tumusok sa dibdib niya sa narinig mula kay Jessie. Subalit inignora niya ang nararamdaman at nakangusong bumaling kay Noah sa tabi niya. Really? Ang dami mo naman palang naging girlfriend, Noah? Tukso niya sa binata. Tumikhim si Noah. Like Jessie said, hindi rin nagtagal ang mga relasyon ko sa kanila. Alam mo kung anong similarities ng mga ex ni Kuya Noah, Ma'am Kara? Pare-pareho silang may pagkakahawig sa'yo. Muling singit ni Jessie. Natigilan siya sa sinabing yun ng babae. Subalit bago pa siya makapagsalita ay inihinto na ni Noah ang kotse sa tapat ng isang ice cream shop. Come on, nandito na tayo sa ice cream shop na paborito mo, Jessie. Anunsyo ni Noah. Bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa shop. Agad na nilapitan sila ng waiter para umorder. Habang naghihintay sa order nila, ay nagtanong sa kanya si Jessie tungkol sa naging buhay niya sa Japan. Habang nagkakwento siya ay napansin niyang matamang nakatingin sa kanya si Noah. Nang bumaling siya sa lalaki at magsalubong ang tingin nila, ay hindi maintindihan kung bakit tila gustong manghina ng tuhod niya. May dumi ba ako sa mukha? Curious na tanong niya kay Noah. Wala. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bakit? Masama bang tingnan ka habang nagsasalita ka? Naiilang ako. Samit niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Tila naaaliw na nagangat ng kilay si Noah.
Bakit ka naman naiilang? Hindi ba dapat sanay kang may nakatingin sa'yo habang nagsasalita ka kasi teacher ka? Ma'am Kara? Nag-init ang pisngi niya sa sinabing yun ni Noah. Kuya Noah naman kasi, kumakatingin ka kay Ma'am Kara parang gusto mong tunawin eh. Nakangising singit ni Jessie. Lalong nag-init ang pisngi ni Kara sa sinabi ng babae. Nagpasalamat na lang siya na dumating na ang order nilang ice cream at nawala sa kanyang atensyon ang dalawa. Mahilig ka talaga sa ice cream. Puna niya kay Jessie nang makitang mabilis nitong napangalahati ang bowl ng ice cream nito. Oo, Ma'am Kara. Ikaw, may favorite kang pagkain? Carbonara, di ba? Ani Noah sa kanya. Nakangusong tumango siya sa lalaki. Oo, mahilig ako sa pasta. Pero nung tumira ako sa Japan, naging favorite ko na rin ang ramen at gyoza. Talaga? Pareho pala kayo ni Kuya Noah. Mahilig din siya sa ramen. Really? Baling niya sa lalaki. Ngumiti ang binata pagkatapos sumubo ng ice cream. Ramen day tayo next time. Napakurap siya. Ramen date? Alam ko kung saan may masarap na ramen dito sa metro, ma'am. Hindi na, nilibre mo na nga ako ng ice cream oh. Hey, may ice cream ka sa lips. Bago pa siya makakilos ay naunahan na siya ni Noah sa pagpunas ng tissue sa labi niya. Sa ginawa ni Noah ay biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kara. Yun ang unang beses na nagwala ang puso niya ng ganon dahil sa presensya ng isang lalaki. Kahit sa dating nobyo ay hindi niya naranasan yun. Salamat. You're welcome. Ngumiti ang binata na siyang lalong nagpawala ng dibdib niya. Tumikhim siya para kalmahin ang sarili. Kung okay lang sa inyong dalawa, mauna na akong umuwi pagkatapos natin kumain. May kailangan pa kasi akong asikasuhin pag uwi. Okay lang, ma'am. Ihahatid ka na namin ni Jessie. Ani Noah. Ha? Hindi na. Okay lang na mag-commute ako. Sige na, Ma'am Kara. Madami namang pangkasyang si Kuya Noah eh. Wika pa ni Jessie. Sa huli ay napapayag siya ng magkapatid na magpahatid sa mga ito. Pagkatapos nilang kumain, umalis na nga sila ng shop. Kuya, may kailangan pala akong bilhin sa bookstore. Ibaba mo muna ako dyan sa SM. Pakidaanan na lang ako pagbalik mo mamaya. Wika ni Jessie sa gitna ng biyahe. Ilang metro pa kasi ay madadaanan nila ang isang mall. Are you sure, Jessie? Mamaya na lang tayo dumaan paghatid natin kay Ma'am Kara. Hindi na kuya. Promise, saglit lang ako. Ibaba mo na lang ako ngayon para diretso uwi na tayo mamaya. Tumikim si Kara at bumaling kay Noah. Pwede namang mag-commute na lang ako mula dyan sa SM, Noah. Ay, hindi ma'am. Ihahatid ka ni Kuya Noah. Di ba kuya? Mabilis na sagot ni Jessie sa kanya. Yeah, I'll take you home, Kara. Wika ni Noah sa kanya. Ngumiti sa kanya ang binata. Muli ay naramdaman ni Kara ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa ngiting yun ng binata. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tanong ni Kara sa sarili. Nag-iwas siya ng tingin at bumaling sa bintana. Hindi siya makapaniwalang sa dami ng lalaki ay kay Noah pa niya mararanasan ang bagay na yon. Sandaling huminto ang sasakyan sa tapat ng mall para sa pagbaba ni Jessie. Text me, Jessie. Bili ni Noah sa kapatid. Yes po, kuya. Ingatan mo si Ma'am Kara, ha? Nakangising wika nito at kumaway sa kanila. Nang magpatuloy sa pagmamaneho si Noah, ay bumaling sa kanya ang binata. Same pa rin ang address niyo? Yeah, same pa rin. Tumikhim siya. Hindi mo na nga pala kinuha yung bracelet na binigay mo sa akin noon. I told you before, that's already yours, Kara. Don't expect me to take it back when I already give it to you. Where is it anyway? Nakatago pa rin hanggang ngayon. Hindi mo sinuot kahit minsan? Hindi mo ba nagustuhan? Sige, sa susunod bibigyan kita ng mas maganda pa. Pumasok sila sa isang kalye kung saan matatagpuan ang subdivision na kinaroroonan ng bahay ni Kara. Teka, anong sa susunod ka dyan? Bakit mo ako bibigyan ng bracelet ulit? At bakit sigurado ka makikita tayo next time? Dahil maniligaw ako sa'yo. Kasabay ng pag-awang ng mga labi niya, ay tila lalo pang nakipagkarirahan ng puso niya. Anong manliligaw? Sumulyap sa kanya si Noah. Don't tell me, tumira ka lang sa Japan ng 10 years, nakalimutan mo nang ibig sabihin ng salitang ligaw, ma'am. Nag-init ang mga pisngi niya. Alam kong ibig sabihin nun, pero bakit ka manliligaw sa akin? Inihinto ni Noah ang sasakyan sa gilid ng kalsada at bumaling sa kanya. Dahil gusto kitang maging girlfriend. Napalunok siya. Bakit gusto mo akong maging girlfriend?
Dahil mahal kita, Kara. Sa pagkakataong yun ay tila pansamantala namang huminto sa pagtibok ang puso niya. Bago pa siya makapag-react sa sinabi ni Noah ay nagpatuloy ito. Remember everything I said to you 10 years ago? My feelings didn't change, Ma'am Kara. Ang daming nangyari sa buhay ko sa nakalipas na 10 taon. Pero itong nararamdaman ko sa'yo hindi nagbago. Ikaw pa rin ang babaeng nandito sa puso ko. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit niyang magsalita. Huwag mo nga akong lokohin, Noah. Anong hindi nagbago nararamdaman mo? Hindi ba't may mga naging girlfriend ka? Ano? Don't tell me nagsisinungaling si Jessie. Sinalubong nito ang mga mata niya. Yes, I had girlfriends before. Yun ay dahil sinubukan kong kalimutan ka. Hindi ko alam kung kailan ka babalik. Hindi ko alam kung pagbalik mo single ka pa. Kaya sinubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko sa'yo. Pero sa huli, hindi ko naman nagawa. Kahit na sinubukan kitang hanapin sa iba pang babae, sa huli ikaw at ikaw pa rin talaga ang gusto ko. Doon ko tuluyang napagtanto na hindi lang kita gusto, kundi mahal kita. And that I'm really hopelessly in love with you. Napalunok siya. Ni sa hinagap ay hindi niya inasahang maririnig ang mga salitang yun kay Noah. Naniwala siya na nakalimutan na nito ang mga binitiwang kataga sa kanya 10 taon ang nakalipas. Kaya ba sabi ni Jessie, kahawi ko mga naging ex-girlfriend mo? Maliit nang humiti ang binata. Totoo yun. Sinubukan ko makipag-date sa mga babaeng may pagkakatulad sa'yo. Pero wala eh. Hindi pa rin kita nagawang kalimutan. Sa huli, sumuko na lang ako sa nararamdaman ko nang ma-realize ko na ikaw lang talaga ang gusto ng puso ko. Pumungay ang mga mata nito habang patuloy na nakatingin sa kanya. Mahal kita, Ma'am Kara. 10 years ago, sinabi ko sa'yo na kapag nakita ulit tayo at single ka pa, liligawan kita. At hindi mo na ako magagawang tanggihan sa pagkakataong to. Noah, teacher mo ako dati. Dati, Kara. That was 10 years ago. Anong masama kung manligaw ako sa'yo ngayon? I'm 28 now, not 18. And it's not as if you're twice of age as mine. 6 years lang naman ang tanda mo sa akin. Pagaksyang natawa. Ano na lang ang sasabihin ng iba kapag nalaman nila na nanliligaw ka sa dati mong teacher? Why would they care about what other people would say? Pinasadahan siya nito ng tingin. Besides, wala namang masama kung manligaw ako sa dati kong teacher na maganda, mabait at matalino, at mukhang mas bata pa sa akin. If anyone has opinion about it, I'd tell them to go fuck themselves. Sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib, ay hindi niya napigil ang ngiting gustong kamawala sa mga labi. Sus, nambola ka pa talaga. Napangiti na rin si Noah sa kanya. Totoo naman ang mga sinasabi ko ah. Maganda ka naman talaga. Mabait at... Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Nakangusang putol niya rito. Lalong lumawak ang ngiti nito. So, pumapayag ka na rin na manligaw ako sa'yo? Hindi pa. Hindi pa? So, ibig sabihin, papayag ka rin? Tumikhim siya. Pag-iisipan ko muna. Masyado mo akong binigla ngayon. I didn't expect that after all these years, gusto mo pa rin ako. Hindi ko nga inaasahan na naaalala mo pa lahat ng sinabi mo sa akin 10 years ago eh. Humiti si Noah. It's okay, ma'am. Take your time. Naghintay nga ako ng 10 years sa'yo eh. Ngayon pa ba ako magmamadali kung kailan nandito ka na? Thank you. You're welcome. Basta ikaw, ma'am. Tumikhim siya at ngumuso para itago ang pag-iinit ng pisngi. Sige. Idiretso mo na sa tapat ng bahay para makababa na ako. Baka naghihintay na rin sa'yo si Jessie. Alright. Tulad ng utos niya, muling tinapakan ni Noah ang accelerator ng sasakyan. Pagdating sa tapat ng bahay ng mga magulang ay bumaba si Kara. Mag-ingat kayo pa uwi ni Jessie. Bilin niya sa binata. Oo naman, mag-iingat talaga ako. Liligawan pa kita eh. Ngumiti ito at kumindat pa sa kanya bago isinara ang bintana. Bago pa tuluyang makaalis si Noah ay tumalikod na siya at pumasok ng bahay. Hawak ang dibdib ay dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakasalubong niya roon ang ina. Kara, nandito ka na pala anak. Teka, bakit parang namumula ang mukha mo? Wala medyo mainit lang sa labas. Kagat ang ibabang labing napahawak siya sa pisngi. Kamusta ang first day mo sa St. Andrew anak? Mukhang masaya ka. Okay naman ma.
Tipid na sagot niya sa kabila ng hindi maipaliwanag na kakaibang kasiyahang nararamdaman sa dibdib. Kinabukasan ay ganado siyang naghanda para sa pagpasok sa trabaho. Pagdating niya sa unang klase, ay agad na sumalubong sa kanya ang malaking ngiti ni Jessie. "Good morning, Ma'am Kara. Kumusta kayo kahapon ni Kuya Noah?" "Ha? Okay naman. Umalis din siya agad pagkatapos niya akong ihatid." Tila nanunuksong nag-angat ng kilay ang babae. Sabi niya, nanliligaw na raw siya sa'yo, ma'am." "Ha? Hindi pa naman ako pumapayag "So, papayag ka nga, ma'am." Napaawang ang mga labi niya bago natatawang napailing kay Jessie. "Alam mo, pareho kayong magkapatid." Natawa ang babae. "Promise, ma'am, hindi ka magsisisi kapag binigyan mo ng chance si kuya." Sa huli ay wika nito bago bumalik sa upuan nito. Maayos na natapos ang klase ni Kara. Hindi tulad kahapon, wala siyang estudyanteng napaaway. "Pauwi ka na, Jessie?" Tanong niya sa kapatid ni Noah nang makasalubong niya ang babae sa hallway ng science building. "Yes, Ma'am Kara, pero sa mall kami didiretso ni Nasami." "Hindi ka susunduin ni Noah ngayon?" "Hindi, ma'am. Hindi naman ako lagi sinusundo ni kuya Nabibisi din yun sa trabaho." Nangingiting nag-angat ng kilay sa kanya ang babae. "Bakit, ma'am? Miss mo na agad si Kuya Noah?" "Hindi Natawa si Jessie. "Don't worry, ma'am. Di ko na masasabihin kay kuya." "Ikaw talaga. Sige na, baka naghihintay na sa'yo mga kasama mo." Nakangising nagpaalam sa kanya ang babae bago ito umalis. Ilang sandali pa ay nagpa siya na ring umuwi si Kara. Pagdating sa gate ng school ay napahinto siya sa paglalakad nang matanaw niya si Noah. Nakatayo ang binata sa tabi ng guardhouse. Napakagwapo nito sa suot na polo shirt at itim na slacks. Subalit ang higit na nakakuha ng atensyon niya ay ang hawak nitong bouquet ng bulaklak. Tinawid ni Noah ang distansya nilang dalawa. "Hi, Ma'am Kara." Malaki ang ngiting bati sa kanya ng binata. Napalunok siya at kinalma ang nagwawalang puso. "Anong ginagawa mo rito? Nakaalis na si Jessie, may lakad daw sila ng mga kaibigan niya." "Hindi naman si Jessie ang pinunta ko dito. Ikaw naman, ma'am." Inambot nito sa kanya ang bulaklak. Wala sa sariling tinanggap niya ang pumpo ng rosas. Dahil aware siya sa mga estudyante na nakakakita sa kanila, ay walang imik na hinila niya si Noah sa sasakyan nito. Pagdating doon ay sa kanya hinarap ang lalaki. "Bakit mo pa bulaklak ka agad? Hindi pa ako pumapayag na manligaw ka." "Don't worry, hindi pa naman ako nanliligaw, ma'am." "Hindi pa ba panliligaw tong ginagawa mo?" Ngumiti si Noah. "Hindi pa." "Ha? Ay anong klase ka ba manligaw?" "Malalaman mo rin kapag pumayag ka na magpaligaw sa akin. Kung curious ka, edi payagan mo na ako manligaw sa'yo." Napanguso siya bago nagtaas ng kilay. "Bakit ako pa pinipressure mo, Noah?" "Hindi naman, ma'am. Ikaw lang kasi. You look curious." Ngumiti ang binata. "Sabi ko mag-iisip muna ako, di ba? Tapos bigla ka magpapakita sa akin na may dala bulaklak at igigiit mong hindi ka pa naniligaw sa lagay na to." "Bakit, ma'am? Bawal ba ako magpakita sa'yo habang hindi ka pa nakakapag-decide?" "Oo, bawal." "And why is that? Nadidistra ka ba sa kagwapuhan ko? Imbes na payagan mo akong manligaw, baka bigla mong masabi na boyfriend mo na ako." Napaawang ang mga labi niya. "Aba, ang yabang mo rin Natawa si Noah. "Well, hindi ba ako gwapo, ma'am?" Pabirong inirapan niya ang binata. "Ewan ko sa iyong lalaki ka. Kung basta din kaya kita agad." Teka, unfair yun, ma'am. Hindi ako papayag dyan." Nakalabing protesta nito. Napanguso siya para pigilang mangiti. "Fine, pwede ka nang manligaw. Pero hindi ibig sabihin nun sasagutin kita. Huwag kang umasa agad." "Don't worry, ma'am. I'll make sure this time. Hindi mo na ako magagawang basta din." Hinawakan nito ang isang kamay niya habang diretsyong nakatingin sa kanya. "Thank you sa chance na binigay mo sa akin." Muling nagwala ang puso niya sa pagtatama ng mga mata nilang yun ni Noah. Ano ba itong ginagawa sa akin ni Noah? Ni sa hinagap, hindi ko naisip na darating ang panahon na makakaramdam ako ng atraksyon sa lalaking mas bata sa akin. Lalo na sa lalaking naging estudyante ko pa noon. Wika ni Kara sa isip. Hindi niya kayang patuloy na ikaila sa sarili ang kakaibang epekto ni Noah sa kanya. Wala man siyang maraming karanasan pagdating sa larangan ng pag-ibig,
Alam pa rin niya ang ibig sabihin kung bakit ganoon na lang kung magwala ang puso niya kapag nasa presensya niya si Noah. You're welcome. Pigil ang ngiting sagot niya sa kaharap. So dahil naniligaw na ako sa'yo ngayon, pwede na tayong mag-date? Nakangiting tanong nito. Date agad? Ang bilis mo ah. Siyempre ma'am, 10 years ako naghintay sa'yo. Kaya ngayong nandito ka na, igagrab ko na lahat ng chance para mapalapit sa'yo. Napanguso siya sa sinabi ng binata. Bago pa siya makasagot dito at umuo sa date na gusto nito ay tumunog ang cellphone niya. Pauwi ka na ate? Bungad na tanong sa kanya ng kapatid niya si Karina nang sagutin niya ang tawag. Oo, bakit? Favor naman please. Pwede magpadala ng isang set ng uniform ko dito sa ospital? Kailangan ko mag-duty ng 24 hours ngayon kaya hindi ako makakauwi. Sige. Pupunta ako dyan sa ospital. Yun lang ba ang kailangan mo? Yes, ate. Thank you. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ay bumaling siya kay Noah. Sorry, hindi tayo pwedeng mag-date ngayon. May kailangan akong gawin. Ngumiti si Noah. Pwede naman pagkatapos ah. Come on, sasamahan na kita. Sigurado ka? Oo naman. Di ba sabi ko gusto kitang makasama? Nag-init ang mga pisngi niya. Fine. Ipag-drive mo ako pa uwi sa bahay. Yes, ma'am. Nakangiting saludo ni Noah sa kanya bago nito buksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Salamat. Ngumiti lang ang binata bago ito pumasok sa driver's seat. Agad na pinaandar nito ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila ay nagtanong si Noah tungkol sa kapatid niya. Sa St. Mary's Hospital nagtatrabaho si Karina. Pangalawang taon na niya bilang resident doctor doon. Pagkukwento niya kay Noah. Siya ang dahilan kung bakit ka nag-Japan, right? Anito? Oo. Gusto ko na ako na magpaaral sa kanya. Kung sa sahod ko lang dito sa Pilipinas, hindi ko siya masusuportahan sa med school. Ang mahal kayang magdoktor. Napansin niya nang huminto ang kotse dahil sa traffic ay nakatitig sa kanya si Noah. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nako-conscious na tanong niya sa binata. Ang bait mo talagang kapatid, ma'am. Lalo tuloy ako nai-inlove sa'yo. Nag-init ang mga pisngi niya. Tumigil ka. Mag-drive ka na lang ng mabuti. Bakit? Naiilang ka? Hindi mo kayang tagalan ng tingin ko? Kinikilig ka ba sa akin, ma'am? Bahagya niyang pinandilatan ng mata ang lalaki. Ewan ko sa'yo, Engineer Noah Villegas. Humalakhak ang binata. Sarap mo palang pakiligin, ma'am. Assuming ka, hindi kaya ako kinikilig. Oh yeah. Sige, kunwari maniniwala ako, Ma'am Kara. Napanguso na lang siya. Alam mo ikaw, hindi pa rin nawawala yung kakulitan mo. Wala eh. Part na to ng charm ko, ma'am. Nakangising sagot nito sa kanya. Nang muli namang umandar ang trapiko ay itinuon na ng binata ang atensyon sa pagmamaneho. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa bahay ng mga magulang ni Kara. Pasok ka muna sa loob ng bahay habang naghihintay. Anya kay Noah. Sinong tao sa bahay niyo? Kasambahay lang namin na si Ate Mila. Nasa university pa si Mama. Si Papa nasa Batangas para sa birthday ng kumpadre niya. Dito na lang ako maghihintay sa kotse. Ani Noah. Baka matagalan ako. Igagawa ko pa si Karina ng sandwich. Okay lang, ma'am. Take your time. Saka na ako papasok sa bahay niyo kapag nandyan ang parents mo. Fine. Bahagyang napangiting sagot niya. Sa kabila ng pagiging pilyo ay gentleman din talaga ang binata. Saka kapag sinama mo ko dyan sa loob ng bahay niyo, baka bigla kitang mahalikan. Eh di kailangan mo na akong panindigan yan. Pabirong dugtong nito na ikinatawa niya. Ewan ko sa iyong lalaki ka. Sige na, dito ka muna. Bibilisan ko lang. Take your time, ma'am. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Promise. Kinindatan siya ni Noah. Bago pa tuluyang magwala ang puso ni Kara ay lumabas na siya ng sasakyan nito. Pagkatapos niyang kumuha ng uniform ni Karina ay gumawa rin siya ng paboritong sandwich ng kapatid. Ang bilis mo naman, ma'am. Komento ni Noah pagbalik niya sa kotse nito. Gusto mo ng sandwich? Kaso peanut butter and jelly to. Paborito ng kapatid ko. Inalok niya sa binata ang tinira niyang sandwich para dito. Malaki ang ngiting tinanggap ni Noah ang sandwich mula sa kanya. Kahit ano pa yan, basta gawa mo, kakainin ko. Sus, bolero. Kainin mo na para makalis na tayo. Ito na nga po, ma'am. Nakangiting binuksan ni Noah ang nakabalot na sandwich.
Habang kinakain yun ng binata ay hindi niya mapigilang pagmasdan to. Bakit kahit simpleng panguya, ang gwapo ng lalaking to? Wika ni Kara sa isip. Here, kumain ka rin, ma'am. Inilapit sa kanya ni Noah ang hawak na sandwich. Busog pa naman ako. Talaga? Kung makatingin ka kasi sa akin, parang gusto mo rin. Nag-init ang mukha niya. Sige na, ma'am. Masarap kaya tong sandwich mo. Saka don't worry, wala naman akong virus. Wala rin akong rabies. Ang kulit mo rin ano? Mahinang natawa siya at sa huli ay kumagat sa sandwich na hawak ni Noah. Pinagsaluhan nila yon ng binata bago sila tumulak pa ospital. Pagdating sa St. Mary's Hospital ay kasama niyang bumaba si Noah. Agad niyang natanaw ang kapatid niya na naghihintay sa kanya sa lobby ng ospital. Nandito na ang uniform mo, Karina. May sandwich din dyan, yung paborito mo. Anya sa kapatid nang iabot dito ang dalang paper bag. Thank you, ate. Sagot ni Karina bago bumaling kay Noah. May kasama ka pala, ate. Tumikim siya. Karina, this is Noah. Noah si Karina, kapatid ko. Nice to meet you, Doc. Bati ni Noah sa kanyang kapatid. Namilog ang mga mata ng kapatid. Ikaw si Noah? Yung dating estudyante ni ate na nagregalo sa kanya ng Cartier na bracelet? Napangiti si Noah. Yes. Ako nga yun, Doc. Bakit magkasama kayo ni ate ngayon? May gusto ka sa kanya? Walang prenong tanong ni Karina sa lalaki. Nag-init ang mga pisngi ni Kara sa tanong ng kapatid. Bago pa siya makapagsalita ay naunahan siya ni Noah. Hindi ko lang gusto ang ate mo, Doc. Mahal ko si Kara. Napakurap ang kapatid niya habang muling nagwala ang puso ni Kara. Talaga? Kung ganoon, manligaw ka sa ate ko. Ani Karina kay Noah. Nanliligaw na si Noah sa akin. Kagat ang labing wika ni Kara sa kapatid. Talaga? Ilang segundong nakatingin sa kanya si Karina na tila binabasa ang mukha niya bago ito bumaling kay Noah. Huwag mong sasaktan ng ate ko ha. Kung hindi, hahabulin kita ng injection at scalpel. Don't worry, Doc. Mamahalin ko lang tong si Ma'am Kara. Sagot ni Noah bago sumulyap sa kanya at ngumiti. Tila kasimpulan ng kamatis ang mukha ni Kara nang lisanin nila ni Noah ang ospital. Ang protective ng kapatid mo sa'yo, ma'am. Baling sa kanya ni Noah nang pabalik na sila sa kotse nito. Kaming dalawa lang ang magkapatid. Siyempre protective kami sa isa't isa. Bakit naman kasi ganun ang sinabi mo sa kanya? Bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Alam nga namang magsinungaling ako sa nararamdaman ko sa'yo. Dama ni Kara ang pagsirko ng puso niya sa sinabi ni Noah. Saan tayo ngayon? Sa halip ay tanong niya sa lalaki. Ngumiti ang binata. Mahilig ka rin sa ramen, di ba? Let's go on a date at the best ramen place here in Metro. Tulad nga ng sinabi ni Noah, dinala siya ng lalaki sa isang sikat na ramen restaurant. Habang kumakain sila ng binata ay asikasang-asikaso siya nito. Ba't nakatingin ka na naman? Hindi niya napigilang itanong kay Noah sa gitna ng pagkain. Masuyong ngumiti ang binata. Hindi lang ako makapaniwala na after so many years, kadate na kita ngayon, ma'am. Totoo talaga yung kasabihan na good thing comes to those who wait. Pabirong inirapan niya ang lalaki para itago ang ngiting gustong kamawala sa mga labi. Ang dami mong alam. Kumain ka na lang. Pwede namang kumain ako habang nakatingin sa'yo. It's called multitasking, ma'am. Gamit ang chopsticks ay dinampot nito ang huling piraso ng gyoza sa plato nito at isinubo habang patuloy na nakatingin sa kanya. Tila gustong malusaw ni Kara sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Noah. Napainom tuloy siya ng tubig. Can I ask you something? Tanong niya sa kaharap matapos ibaba ang hawak na baso. Sure, what is it? Kailan mo ako nagustuhan? Sa simula pa lang. Ha? Seryoso ka ba, Noah? Yes, the first time I saw you, I already liked you, Kara. Pahayag ni Noah. I still remember the very first day you walked into our class. Right then and there, crush na kita, ma'am. Akala ko classmate ka namin, kaya ganun na lang ang gulat at disappointment ko na teacher ka na pala. Nag-init ang mukha niya kasabay ng malakas na kabog ng dibdib. But despite you being our teacher, hindi ko pa rin napigilang magkagusto sa'yo, ma'am. Bukod sa maganda ka, mabait, ang galing mo pang magturo. Ang sarap mong panoorin kapag nagle-lecture ka. Kaya nga lagi akong inspired pumasok nun eh. Ikaw ang dahilan.
Nang mga sandaling yun ay tila bumalik siya sa nakaraan. Naalala niya ang mga pagkakataong nahuhuli niyang nakatitig sa kanya si Noah kapag nagkaklase siya. Sobrang inspired ko noon, ma'am. Naging top tuloy ako sa klase mo. Malaki ang gising pagpapatuloy ni Noah. Natawa siya. Tumigil ka nga dyan, Noah. Matalino ka naman talaga. Pero ikaw pa rin ang naging inspirasyon ko kaya ako ginalingan sa pag-aaral, ma'am. Ayokong kapag nagkita tayo, ma-disappoint ka sa akin. Isang marahang ngiti ang ibinigay niya sa binata. Seriously, Noah, I'm proud of you. I'm proud of what you've become and what you've achieved in life. Noon pa man, hindi na ako nagdududa sa kakayahan mo. Napahinto siya sa pagsasalita nang biglang napahawak si Noah sa dibdib nito. Is there something wrong? May pag-aalalang tanong niya. Ang galing mo rin palang magpakilig, ma'am. Napaawang ang mga labi niya bago natatawang napailing. Totoo naman yung sinabi ko. But fine, kumain na tayo. And please, Noah, wag mo ako masyadong titigan. Baka hindi ako matunawan. Just say na, kinikilig ko sa tingin ko, ma'am. Ikaw yung maniligaw na medyo makapal ang mukha, no? Itinaas baba nito ang kilay. Gwapong mukha ka mo, ma'am. Sa halip na sumagot ay kumuha siya ng isang peraso ng gyoza mula sa plato niya at inilipat sa plato nito. Kumain ka na lang, engineer. Ganito ka ba maging girlfriend, ma'am? Lagi mo akong papakainin? Pag girlfriend mo na ako, malalaman mo. Lumawak ang ngiti nito. So, ibig sabihin yan, sasagutin mo nga ako. Napanguso siya. Depende sa panliligaw mo. Don't worry, ma'am. Gagalingan ko pa. Anito at pabirong kumindat sa kanya bago sa wakas ay itinuloy ang pagkain. 9:00 na sila nakalabas mula sa restaurant. Inihatid siya ni Noah sa bahay nila. Subalit saktong pagbaba nila ng kotse ni Noah ay huminto ang isang taxi sa likod ng sasakyan ng binata. Mula roon ay bumaba ang mama ni Kara. Kara anak, ngayon ka lang nakauwi. Tanong sa kanya ng ina. Mula sa kanya ay ibinaling nito ang tingin kay Noah. Sinong naghatid sa'yo? Si Noah po, ma. Pagkatapos sabihin yon ay nakita niyang bumaba si Noah mula sa kotse nito at lumapit sa kanilang ina. Good evening po, ma'am. I'm Noah Villegas po. Magalang na bati at pakilala ni Noah sa kanyang ina. Gumanti ng bati ang ina niya sa lalaki. Noah, ikaw ba yung dating estudyante ni Kara sa St. Andrew? Opo, ma'am. Pero maniligaw na po ako ngayon ng anak niyo. Nakangiting sagot ni Noah. Napakurap ang kanyang ina, subalit agad ring gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Madalas kang mabanggit sa akin no ni Kara, iho. Tama nga siya, guwapong bata ka nga. Salamat po, ma'am. Pumasok ka muna at magkape bago umuwi. Hindi na po, ma'am. Mauna na rin po ako. Alam kong maaga pa si Kara bukas. O siya, maiwan ko na kayo. Papasok na ako, Kara. Anang ina sa kanya bago sila iniwan ni Noah sa labas. So, matagal ka na palang nagagwapuhan sa akin, ma'am. Malaki ang ngiting baling sa kanya ni Noah. Nagangat siya ng kilay sa lalaki. Gwapo ka naman talaga. Lalong lumaki ang ngiti ng binata. Mukhang pasado ako sa mami mo, ah. Sa'yo kaya kailan ako papasa? Mahina siyang natawa. Wala namang sinabi si mama. Asyumero ka talaga. Ang mabuti pa umuwi ka na at baka hinahanap ka na rin sa inyo. Good night, ma'am. Huwag mo ako masyadong isipin para makatulog ako mamaya, ah. Muli siyang natawa. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Bili niya rito. Hinintay niyang makaalis si Noah bago pumasok sa loob ng bahay. Kaya pala mukha kang inspired ngayon, anak. May manliligaw ka pala. Wika sa kanya ng ina na naabutan niya sa kusina. Kinagat niya ang ibabang labi at pinigilang mangiti. Ayoko nga sanang payagang manligaw pero makulit po eh. Bakit naman hindi mo papayagan? Ay mukha namang seryoso sa'yo. Mataman siyang tiningnan ng ina bago humiti. Besides, mukhang gusto mo rin naman siya, anak. Hindi na niya sinubukang itanggi pa ang obserbasyon ng ina. Okay lang po ba yun, ma? I mean, I'm older than him. And also, he's my former student. Nag-aalalang tanong niya dito. Age doesn't matter when it comes to love, Kara. At ano naman kung naging teacher ka niya? That was a long time ago. And you're both adults now, Iha. Wala naman kayong naging relasyon at wala ka ring nararamdaman sa kanya noong naging estudyante mo siya. Hinawakan ng ina ang braso niya at marahang umiti sa kanya.
Just follow your heart, anak. Susuportahan ka namin sa kung sino man ang lalaking mamahalin mo. Gumanti siya ng ngiti sa ina at nagpasalamat dito. Pag-akyat ni Kara sa silid niya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Noah na nakauwi na ito. Kinabukasan, pagpasok niya sa eskwelahan ay inabutan siya ni Jessie ng isang lunch bag. Galing kay Kuya Noah yan, ma'am. Niluto niya kanina para sa'yo. Sabi niya, favorite mo rin daw yung lasagna. Marunong magluto si Noah? Oo, ma'am. Pero minsan lang yun magluto. Alam mo na, ma'am, special ka talaga kay Kuya. Nakangising komento ni Jessie. Kasabay ng pamumula ng muka ay tila binalot din ng mainit na bagay ang puso niya. Pakisabi sa kanya, thank you. Ikaw na magsabi, ma'am. Tawagan or i-message mo. Baka busy sa trabaho. Sus, magre-reply yun basta ikaw. Sa kabila ng sinabi ni Jessie ay hinintay niyang dumating ang lunch bag bago niya tinawagan ng binata. Salamat sa pinadala mong pagkain. You're welcome, ma'am. Kainin mo yan, ha. Ayokong nagugutom ka. Hindi naman talaga ako nagpapalipas ng gutom, Noah. Ikaw din mag-lunch ka. Don't worry, ma'am. Just like you, hindi rin ako nagpapalipas ng gutom. Sige na, ibababa ko na to. Tumawag lang ako para mag-thank you. Akala ko dahil mismo ako. Natawa siya. Ang kapal mo rin, no? Narinig niya ang tawa nito sa kabilang linya. Don't worry, ma'am. Hindi naman ako magpapamiss eh. I will see you later. Hindi nawala ang ngiti ni Kara nang ibaba niya ang cellphone. Pagdating ng hapon ay sinundo nga siya ni Noah sa eskwelahan. Hindi ka ba busy sa trabaho? Tanong niya kay Noah. Sakay sila ng kotse ng binata papunta sa restaurant na anito'y kakainan nila. Nakangiting bumaling sa kanya ang binata. Siyempre, ikaw ang priority ko eh. Don't worry, magaling ako magtrabaho kaya walang reklamo sa akin si Dad kahit na maaga akong umalis sa firm. This weekend, pwede ba akong dumalo sa inyo sa umaga? Ha? Bakit ka naman pupunta sa amin ng umaga? May lahi ka bang Chinese at sa araw ka mandiligaw? Gusto ko kasi magsibak ng kahoy saka magigib ng tubig, ma'am. Natawa siya sa sinabi ni Noah. Ano ka, taga-probinsya? Wala naman kaming kahoy na sisibakin. Wala rin kaming balon na pag-iigiban ng tubig. Kahit nga sa probinsya, hindi na ginagawa yung ganung panliligaw. Really? Nag-research pa naman ako, ma'am. Outdated na yung research mo. Napanguso siya habang nakatingin kay Noah. Ano nga kayang itsura ng lalaki kapag sinubukan itong magsibak ng kahoy at mag-igib ng tubig? Napangiti siya sa laman ng utak. Ano, ma'am? Ba't ganyan ka makangiti? Nagwagapuhan ka na naman sa akin, no? Pilyong tanong nito at kumindat sa kanya. Natawa na lang siya sa pagpapakit ng binata. Sa sumunod na mga araw ay naging regular ang pagsundo sa kanya ni Noah sa trabaho. Madalas silang kumakain ng binata bago siya nito ihatid pa uwi. Kung minsan ay kasama nila ang stepsister nitong si Jessie. Sabado ng gabi, kasamang nanonood ng TV ni Kara ang mga magulang at kapatid sa sala ng bahay nila nang makarinig sila ng tunog ng gitara mula sa labas. Karina, pakitingnan nga kung anong meron sa labas. Utos ng kanilang ama sa kanyang kapatid. Umalis sa tabi niya si Karina at sumilip sa labas mula sa kabilang bintana. OMG, Ate Kara! Nasa labas yung manliligaw mo. Manghahara na yata. Agad na napatayo si Kara mula sa sofa at lumapit sa kapatid. Ganoon na lamang ang pag-awang ng labi niya nang makita si Noah sa tapat ng gate nila. Nakapormal na damit ang binata habang tinutugtog ang hawak na gitara. Anong ginagawa niya? Hindi makapaniwalang sambit niya. Tila itinulo siya sa kinatatayuan nang magsimulang kumanta si Noah ng isang pamilyar subalit lumang love song. Ibang klase ang manliligaw mo, ate. Wika ni Karina sa tabi niya. In fairness, hindi lang pala gwapo yung si Noah, maganda rin ang boses. Nakakatuwa naman niyang si Noah, anak. Narinig niyang wika ng ina. Hindi na malaya ni Kara na nasa tabi na rin nila ng kapatid ang mga magulang. Parehong may naaaliw ng ngiti ang kanilang ama at ina habang pinapanood ang munting performance ni Noah. Oh, ano pang hinihintay mo dyan, Kara? Lapitan mo na si Noah. Untag sa kanya ng ina. Kagatang ibabang labing lumabas siya ng bahay at tuluyang magpakita kay Noah. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito habang lalo namang nagwala ang puso niya. Hinintay niyang tuluyang matapos sa pagtugtog ang binata bago tuluyang lumapit dito.
Anong ginagawa mo? Ibinaba ni Noah ang gitara sa hood ng sasakyan at lumapit sa kanya. Sabi mo hindi ako pwedeng magsibak ng kahoy, kaya heto, nangarana ako. Saan mo naman natutunan yung kondiman na tinugtog mo? Sa internet. Tinulungan ako ni Jessie, ma'am. Ano, nagustuhan mo ba? Ngumuso siya. Pwede na. Pwede na? Pero bakit namumula ka? Sinong hindi mamumula kung bigla ka nalang susulpot dito tapos nangaharana? Sinong lalaking manghaharana sa panahon ngayon? Ikaw lang yata. Mahinang natawa si Noah. Sabi ko sa'yo, ibang klase ako manligaw eh. Tumalikod sa kanya ang binata at may kinuha sa sasakyan. Pagbalik nito ay may hawak itong bouquet ng bulaklak, isang box ng cake at isang bote ng wine. Para sa'yo, ma'am. Ani Noah sabay abot sa kanya ng bulaklak. Ang cake at wine na dala mo, para saan? Para mabusog at malasing ka sa pagmamahal ko. Pabirong iningusan niya ang binata. Alam mo, Noah, gwapo ka pero ang corny mo. Natawa ang binata. Itong cake para kay Karina at sa mama mo. Itong wine para sa papa mo. Nag-init ang puso niya sa sinabi ni Noah. Hindi mo naman kailangang magbigay ng ganito sa kanila. Pero salamat. Ngumiti si Noah. So, pwede ba kitang i-date ngayon, ma'am? Pwede naman, pero pumasok ka muna. Kanina ka pa pinapanood ng pamilya ko. Iginiya niya ang binata sa loob ng bahay nila. Sumalubong sa kanila ang pamilya na agad na binati ng lalaki. Naku iho, nag-abala ka pa. Wika ng kanyang ina nang iabot ni Noah ang dala nito. Wala po yun, ma'am. Pasensya na rin po sa istorbo. Hindi ka naman istorbo, iho. Ang ganda nga ng boses mo eh. Ngayon na lang ulit ako nakarinig ng kondiman. Nakangiting gumaling sa kanya si Noah bago ibinalik ang tingin sa mga magulang niya. Pwede ko po bang ilabas ngayon si Kara? Don't worry po. Iuuwi ko siya bago mag-12. Pwedeng-pwede, iho. Kahit wag mo nang iuwi, okay lang sa amin. Pabirong sagot ng ina sa binata. Naman, baka isipin ni Noah pinapamigay niyo na ako. Natawa ring sagot niya sa ina. Iniwan niya si Noah sa sala kasama ang mga magulang para magbihis. Bago siya lumabas ng kwarto ay kinuha niya ang bracelet na ibinigay sa kanya ng binata noon. Pagbalik niya sa sala ay naabutan niyang nakikipagtawanan si Noah sa mga magulang niya. Paano ba yan, ma'am? Boto na sa akin ng pamilya mo. Nakangising wika ni Noah habang lulan sila ng kotse nito paalis sa subdivision nila. Oo mo na lang talaga ang kulang. Pagpapatuloy pa nito. Nakangusong nag-angat siya ng kilay sa binata. Akala ko ba willing to wait ka sa magiging sagot ko? Don't worry, willing to wait naman talaga, ma'am. Nagsasabi lang ako na tanggap na ako ng pamilya mo bilang future boyfriend mo. Future boyfriend? Ang advance naman? Siyempre, naniniwala ako na manifestation works. Malaki ang ngiting sagot ni Noah na ikinatawa na lang niya. Dinala siya ng binata sa isang garden restaurant sa Antipolo. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya ni Noah sa veranda ng restaurant kung saan tanaw nila ang isang parte ng Maynila. Nang gabing yon ay sila lang ang naroon sa parteng yun ng restaurant. Thank you for coming again with me, Kara. Masuyong wika sa kanya ni Noah. Ngumiti siya sa lalaki. Nagkatotoo nga yung sinabi mo na this time hindi na kita magagawang tanggihan. Lumawak ang ngiti nito. Are you saying na nag-work na ang charm ko sa'yo? Habang nakakasama ni Kara si Noah ay lalo siyang nahuhulog sa binata. At ngayon, habang nakatingin siya sa mga mata nito, ay sigurado na siya sa nararamdaman. Mahal na niya ito. Kinuha niya ang bracelet na itinago niya sa loob ng 10 taon at inabot kay Noah. Kumunot ang noon ng binata. Kara naman, sabi ko hindi ko na yan tatanggapin kahit isoli mo sa akin. Ngumiti siya at sinalubong ang mga mata nito. Hindi ko naman isasoli sa'yo. I want you to put this on me. Gusto mo kamang makitang suot ko, di ba? Then here, ikaw ang magsuot sa akin. Ngumiti sa kanya si Noah bago maingat na isinuot sa kaliwang kamay niya ang bracelet. There, it looks good on you, ma'am. Masuyong sambit nito. Pinagmasdan niya ang pulsera sa kamay. Tulad nga ng sinabi ni Noah ay bagay yun sa kanya. Yeah, ang ganda nga. Siyempre, magaling akong pumili. Kaya nga ikaw ang pinili kong mahalin eh. Masuyong hinawakan niya ang braso nito. Hey, Noah. Ano yun, ma'am? Oo,
Anong oo? Oo, sinasagot na kita. Napakurap ang binata. Pagkatapos ay napaawang ang mga labi nito. Wait. Do you mean to say na I'm your boyfriend now? Sinasagot mo na ako? Bahagya siyang natawa. Oo nga, kailangan bang ulit-ulitin? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Thank you, ma'am. God, I'm so in love with you. Pangako, I'll be the best boyfriend to you. Napangiti siya. Mahal din kita, Noah. Masuyong sagot niya sa binata. Humiwalay sa kanya si Noah at tila hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Totoo? Lumabi siya. Sa tingin mo, bakit kita gagawing boyfriend kung wala akong nararamdaman sa'yo? Wow. Kailan pa, ma'am? Kailangan ka pa bang sabihin sa'yo? Aba, syempre naman. Tumikim siya. Well, pagkatapos nating magkita after 10 years, alam ko may atraksyon na ako nararamdaman sa'yo nun. Then habang nagkakasama tayo, lalo ako nahuhulog sa'yo. Hanggang sa napagtanto ko na lang na mahal na kita. Kumislap ang mga mata ni Noah kasabay ng paglapad ng ngiti nito. I can't believe you're really in love with me now, Kara. Akala ko ba minanifest mo? Ito na nangyari na. In love na ako sa'yo. I've waited for this to happen for 10 years, ma'am. So asahan mong hindi na kita pakakawalan pa. Kinuha nito ang kamay niya kung saan naroon ang bracelet na bigay nito at dinala sa mga labi nito. Tila natunaw ang isang parte ng puso ni Kara sa ginawang paghalik ni Noah sa kamay niya. Don't worry, hindi ako kakawala sa'yo. Mula sa kamay niya ay lumipat ang isang kamay nito patungo sa mukha niya. So, dahil boyfriend mo na ako, pwede na ba akong makakiss sa'yo? Nagangat siya ng kilay. Kakasagot ko lang sa'yo, gusto mo na agad ng kiss? Kara naman, 10 taon ko nang gustong halikan ka. Bago pa nito matapos ang sasabihin ay kinabig na niya si Noah at pinaglapat ang mga labi nila. Kusa siyang napapikit nang maramdaman ang mainit at malambot na labi ng nobyo. Tama nga ako, ang sarap ng lips mo. Mapungay ang matang sambit ni Noah nang maghiwalay ang mga labi nila. Bolero ng boyfriend ko? Hinapit siya ng binata. Pakiulit nga ng word na boyfriend. Ang sarap marinig sa'yo niyan ah. Mas masarap pa sa kiss? Siyempre walang tatalo sa kiss mo, ma'am. Kaya isa pa nga po. Please. Natawa siya kay Noah. Subalit sa huli ay pinagbigyan niya rin ng nobyo. Bago siya inihatid ni Noah sa bahay ng gabing yun, ay ilang beses pa silang nagsalo ng halik ng binata sa sasakyan nito. Mag-ingat ka pa uwi. Bili niya kay Noah nang ibaba siya nito sa tapat ng bahay nila. Oo naman, ma'am. Papakasalan pa kita eh. Natawa siya. Kakasagot ko lang sa'yo kasi na agad ang iniisip mo. Huwag kang masyadong advance. Wala nang ibang pupuntahan tong relasyon natin kundi sa kasalan lang, ma'am. Napanguso na lang siya kasabay ng pagsirko ng kanyang puso. Walang pagsidlan ng kasiyahang nararamdaman ni Kara ng mga sandaling yon. Kahit sa pagtulog ay hindi mawala ang ngiti niya. Kinabukasan, hindi niya inaasahan na susunduin siya ni Noah sa bahay nila para ihatid sa trabaho. Noah naman, hindi mo naman kailangan gawin to. Alam ko may trabaho ka rin. Wika niya sa nobyo habang nasa biyahe sila. Pero gusto kong gawin, Kara. Besides, ayaw mo bang makita ang boyfriend mo sa umaga? Gusto. Lumaki ang ngiti nito. See? Gusto naman pala eh. Then let me do this. Kasi gusto rin kitang nakikita sa umaga. Hay nako, ang galing talaga magpakilig. Napapangiting sambit niya. So finally, inaamin mo na rin na kinikilig ka talaga sa akin. Magiging boyfriend ba kita kung hindi? Sagot niya na lalong nagpalaki sa ngiti ng nobyo. Habang nasa biyahe sila, ay tila ayaw na niyang matapos ang umagang yun. Subalit kailangan nilang maghiwalay ni Noah dahil sa kani-kanilang trabaho. See you later, baby. Wika ni Noah pagdating nila sa tapat ng eskwelahang pinagtatrabahuhan. Naginit ang pisngi niya sa sinabi ng binata. Ako yung mas matanda sa atin pero tinatawag mo akong baby? Ano ngayon kung mas matanda ka? Basta para sa akin, baby kita. Lalong namula ang mukha niya sa kilig. Hindi niya maitago ang ngiti pagpasok sa eskwelahan. Ang saya ko para sa inyo ni Kuya Noah, ma'am. Wika sa kanya ni Jessie nang makita sila ng babae sa klase. Salamat, Jessie. Masarap ang mahal si Kuya Noah,
kaya promise aalagaan ka niya. Ngumiti siya sa estudyante. Alam ko, Jessie. Ngayong magnobyo na sila ng binata ay lalo pa niyang ramdam ang pag-aalaga at pagmamahal nito. Sa kabila ng pagiging magnobyo nila ni Noah ay tila nandidigo pa rin sa kanya ang binata. Sa mga sumunod na araw ay lagi pa rin siya nitong sinusundo sa trabaho at lagi itong nagpapadala ng pagkain sa kanya. Isang buwan na silang magnobyo ni Noah nang imbitahan siya nito na maging date nito sa reunion na dadaluhan nito kasama ang mga dating kaklase noong senior high school. Actually, nakatanggap din ako ng invitation kay Mina. Nalaman pala niya mula kay Ninang Donna na nandito ako dito sa St. Andrew. Wika niya sa nobyo. Ang tinutukoy niya ay ang kaklase ni Noah na siyang organizer ng naturang event. Then we'll go there together. Masuyo ang ngiting wika ni Noah. Kinagat niya ang ibabang labi. Ano sa tingin mo sasabihin ng mga kaklase mo kapag nalaman nila na ako ang girlfriend mo? Why would we care about their opinion? Wala naman mali sa relasyon natin ah. Hindi ba weird? Teacher niya ako dati. 24 ka lang nung naging teacher ka namin. Besides, it's not as if may naging relasyon tayo 10 years ago. Diba kahit simpleng date nga bago ka umalis pa Japan, hindi mo ako pinagbigyan? Ang lupit mo sa akin noon, ma'am. Natawa siya sa sinabi ni Noah. Oh, ito na. Bumabawi naman ako ngayon na. Sa huli ay napapayag siya ni Noah na dumalo sa reunion party kasama nito. Gusto rin naman niyang makitang muli ang mga dating estudyante. Sabado ng gabi, sinundo siya ni Noah sa bahay ng mga magulang para sa dadaluhan nilang pagtitipon. Oh, bakit hindi pa tayo umaalis? Tanong niya kay Noah nang pagpasok nila sa kotse ng nobyo ay nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Ang ganda-ganda mo, ma'am. Huwag na lang kaya tayong umalis. Parang gusto ko na lang na suluhin ka ngayong gabi. Nag-init ang mga pisngi niya. Ewan ko sa'yo, bolero. Totoo, hindi ko nga maalis ang tingin ko sa'yo ngayon eh. Well, kailangan nating umalis. Sayang naman tong effort ko kung dito lang tayo sa kotse mo. Teka ma'am, 5 minuto pa. Gumuso siya at sa huli ay pinagbigyan si Noah. Sa loob ng 5 minutong yon ay hindi rin niya napigilan ang nobyo nang halikan siya nito. Dahil inabutan sila ng mabigat na traffic ay bahagya silang na-late ni Noah. Pagdating nila sa bulwagan kung saan nagaganap ang pagtitipon, ay agad na nakuha nila ang atensyon ng lahat. Noah! Teka, si Ma'am Cara ba yung kasama mo? Tili ni Mara. OMG, si Ma'am Cara nga! Ma'am Cara, hindi namin alam na darating ka. Wow, it's been 10 years, ma'am. Sabi ng ibang dalaga na naroon. Nilapitan siya ng mga dating estudyante at binati. Masaya siyang gumanti ng bati sa mga ito. Grabe, Ma'am Cara, ang ganda-ganda mo pa rin. Parang hindi ka tumatanda. Wika sa kanya ng dating estudyanteng si Mara. Teka, bakit magkasama kayong dumating ni Noah? Bago pa siya makasagot sa nagtanong ay nakangiting hinawakan ni Noah ang kamay niya at inangat yon para makita ng lahat. We're together. Together? Girlfriend mo si Ma'am? Tanong ni Mara. Lumarawan ng pagkabigla sa mga mukha ng kaharap. Inihanda ni Cara ang sarili sa mga negatibong komento, subalit hindi yun dumating. Pagkatapos makabawi ng mga ito sa pagkabigla, ay masaya silang binati ng mga ito, partikular na si Noah. Congrats, Noah! Masayang bati ni Mara sa kanila. Akalain mo nga naman, Noah, di ba matagal mo ng crush yang si Ma'am Cara? Wika naman ng isa. Anong feeling na girlfriend mo na yung crush mo, pare? Segunda ng isa pa nilang kasama. Alagaan mo yung si Ma'am Cara, ha? Kapag nalaman namin sinaktan mo si Ma'am, huwag ka nang magpapakita sa amin, Noah. Tila may pagbabanta ng dating presidente sa klase na si Nina. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko mabuti si Ma'am. Sagot ni Noah sa mga ito na siya namang nagpainit sa puso niya. Naging abala si Cara sa pakikipag-usap at pakikipagkamustahan sa mga dating estudyante. Masaya siyang malaman na halos lahat sa mga ito ay nakatapos sa mga kursong pangarap ng mga ito para sa mga sarili. Bago sila umuwi ni Noah ay nagpaalam siya na magsi-CR muna. Pagbalik niya sa bulwagan ay natanaw niya si Noah sa isang sulok na mesa kasama ang mga barkada nito noong high school. Nagpa siya siyang lapitan ng mga ito, subalit bago pa siya mapansin ni Noah at ng mga kasama nito, ay napahinto siya nang marinig ang usapan ng mga to. Paano mo naging girlfriend si Ma'am Cara, Noah? Lupit mo talaga, Noah.
Naalala ko pa dati, natalo ka sa pustahan natin. Tapos ngayon, girlfriend mo na si ma'am. Napakunot ang noon ni Kara sa narinig. Pinagpustahan siya ni Noah at ng mga kaibigan nito. Bago pa niya marinig ang sagot ni Noah ay napansin na siya ng isa sa mga lalaking nasa mesa. Ma'am Kara. Wika ng dating estudyanteng si Edward. Bumaling naman sa kanya si Noah. Napansin niyang napalunok ang binata at bahagyang nangutla ang mukha nito. Excuse me, hihiramin ko muna si Noah. Tipid ang ngiting wika niya sa mga kausap ng nobyo. Pagkatapos sabihin yun ay hinawakan niya ang kamay ng nobyo at iginiya ito palabas ng bulwagan. Pagdating sa tahimik na hallway ay sa kanya hinarap ang binata. Kara. Sinalubong niya ng tingin ng lalaki. Magpaliwanag ka sa akin, Noah. Anong pustahan tungkol sa akin ang ginawa niyo ng mga kaibigan mo? Narinig ko kayo. Lumunok ang binata. Nung nalaman ng mga kaibigan ko noon na gusto kita, nakipagpustahan sila sa akin kung mapapapayag kitang makipag-date sa akin bago ka umalis pa Japan. So, niyaya mo lang ako makipag-date noon dahil sa pustahan? Hindi, Kara. Niyaya kita makipag-date sa akin dahil gusto talaga kita. Ginawa ko lang pampalakas ng loob yung paghamon sa akin ng mga kaibigan ko. My feelings for you are genuine and true. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Please believe me, baby. Ngumuso siya bago unti-unting ngumiti sa binata. Don't worry, naniniwala ako, Noah. Really? You waited for me for 10 years. Naghintay ka kahit na wala namang kasiguraduhan kung magkikita tayo. Kung single pa ako, o kung magkakagusto rin ako sa'yo. Doon pa lang alam ko na totoong nararamdaman mo sa akin. Nagpakawala ng hininga si Noah. Akala ko aawayin mo na ako. Tapos makikipaghiwalay ka sa akin. Bakit ko naman gagawin yun? Mahal kita. Masuyong umiti siya sa nobyo. Nagtitiwala ako sa pagmamahal mo, Noah. Kaya kung sakaling makarinig ako ng mga bagay na magbibigay sa akin ng pagdududa, ang una kong gagawin ay kausapin ka muna, tulad ng ginawa ko ngayon. Kinagat ni Noah ang ibabang labi habang buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Damn, alam mo bang mas lalo kitang minamahal, Kara? Ang tanga ko na lang talaga kapag pinakawalan ko pang mabait, maganda, matalino at napaka-understanding kong girlfriend. Natawa siya. Sige, bulahin mo pa ako para may kiss ka sa akin. Kahit naman hindi kita bulahin, may kiss pa rin naman ako sa'yo. Nagangat siya ng kilay. So binubola mo nga lang ako. Hindi po Alam mo namang totoo lahat ng sinabi ko, ma'am. Akmang sasagot siya nang bigla siyang hapitin ni Noah. Sana this year, ready ka nang bumuo ng pamilya, Kara. Kasi handa na ako. Tulad ng sinabi ko, hindi na kita pakakawalan. Talaga? Ready ka nang lumagay sa tahimik? Matagal na. Ikaw lang ang hinihintay ko. Nakabili na ako ng sariling bahay at lupa. Singsing na lang ang kulang at syempre, yung oo mo. Fine, hihintayin ko mag-propose ka. Buong pagmamahal na sagot niya sa binata bago ikinawit ang kamay sa batok nito. Hintayin mo lang, baby. Gagawin ko talaga yan as soon as possible. I love you. I love you too, Noah. 2 buwan ang lumipas. Pagdating ng 3rd month nila ni Noah, ay sorpresang nag-propose sa kanya ang nobyo na buong puso niyang sinagot ng oo. Mabilis ang naging preparasyon ng kasal nila. Dinaluhan yun ng mga pamilya nila at maging ng mga dating estudyante niya na naging kaklase ni Noah. Umuwi rin ang ina ni Noah mula sa ibang bansa kasama ang bagong pamilya nito upang saksihan ang kasal nila. Habang nagpapalitan sila ng pangako ni Noah sa isa't isa ay napatunayan ni Kara na talagang mahiwaga ang pag-ibig. Hindi niya lubos akalain na ang dating estudyante niya ay siya palang lalaking nakatakda para sa kanya. Pagkatapos ng kasal ay lumipad sila ni Noah sa Japan para sa kanilang honeymoon. At pagbalik nila sa Pilipinas pagkatapos ng 2 buwang pananatili sa Japan, ay buntis na si Kara sa panganay nilang anak. Ganoon na lang ang tuwa nilang mag-asawa nang malaman nila na kambal ang pinagbubuntis niya. Dahil naging masaya ng pagbubuntis ni Kara, ay ipinagpaliban niya ang paghahanap ng trabaho. Hindi naman siya pinabayaan ni Noah dahil buong pagbubuntis niya ay nakaalalay sa kanya ang mister. Never din naging issue ang agwat ng edad nila. Maayos na naisilang ni Kara ang kambal na anak nila ni Noah. Subalit dahil nahirapan si Kara sa panganganak, ay napagdesisyonan nilang mag-asawa na hindi nasundan ng kambal
Sa kabila niyon, naging masaya at puno ng pagmamahal ng pagsasama nilang mag-asawa, kasama ang kambal nilang anak na sina Kresha at Krista. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.